Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mangdaraya, mga nangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang nakatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit, hindi ang isa. Sapagkat sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ati pong papurihan ng ating pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng Panginoon. Nagkakatipon po tayo bilang isang pamilya ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos. Dala ang ating papurit, pasasalamat at ang ating mga panalangin bitbit. Nanaway ang panalangin ito ay matugunan ng ating pong Jesus Nazareno upang tayo magpatuloy sa ating paglalakbay, sa pagyakap natin ng ating pananampalataya, na may pag-asa at pag-ibig. Kaya po ngayon, sa ating pagdiriwang, dumako na po tayo sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon, 30th Sunday and Ordinary Time. Mga minamangal na kapatid, sa ating pagninilay sa linggong ito, tila bagay tayo pinapalalahanan ng ating Panginoon sa ating disposisyon, sa ating mga damdamin, sa ating buhay panalangin. Paano po tayo nagdarasal? Paano po tayo nananalangin? Sigurado po ako, lahat tayo marunong magdasal. Lahat tayo marunong manalangin. At kung minsan, sa ating buhay panalangin at ginagawang pananalangin, tila bagay nakikita ang ating sarili o ang ating sarili sinasabi natin na ako ay matuwid. Ako ay maayos at banal kung minsan. Pero sa kabila ng ating pananalangin, nandoon din yung paglilibak, nandoon din yung paghahamak, nandoon din yung ayaw natin sa ating kapatao natin.
Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, nagbigay si Jesus ng talinhaga sa mga taong nandoon sa kanyang harapan, na tila bagay ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid, ngunit pumahamak naman sila ng iba. Anong sinabi ng ating Panginoon sa talinhaga? May Pariseo at may publikano pumanhik sa templo at mananalangin. Nauna yung Pariseo, no? Talagang alam niyang gagawin niya. At ang kanyang dasal, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga nangangalunya, o kaya tulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno at nagbibigay ako ng abuloy sa simbahan sa kabila ng aking makinikita. Mga minamahal na kapatid, yun ang panalangin ng Pariseo. Ngunit may isa ang publikano, nasa likod, hindi makatingin sa langit, hiyang-hiya. Ano ang kanyang dasal? O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Anong tugon ni Jesus? Sinong uuwi na kinalulugdan ng Diyos? Yung publikano, kinalulugdan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, nais po natin na tayo'y kalugdan ng Diyos. Lahat tayo ay gustong pagpalain ng Diyos. Lahat tayo ngayon nasa dambana ng Poong Hesus Nazareno, nananalangin. Bit-bit ang ating mga panalangin. Sabi ni San Agustin, sa buhay panalangin, ang tao ay pulubi sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ngayon nasa harapan ng ating Panginoon. Lahat tayo nananalangin. Lahat tayo pulubi. Lahat tayo dukha. Mga minamahal na kapatid, sa karukhaan at sa ating pagkapulubi, hindi po natin pinupunyagi ang ating mga ginawang kabutihan. Ang ginawa ng Pariseo ay hindi masama. Sinusunod niya ang utos ng Diyos. Ginagawa niya ang dapat, ngunit may kulang sa kanyang panalangin. Pinupuri niya ang kanyang sarili. Nagmamalaki siya sa kanyang ginagawang kabutihan. Mga minamahal na kapatid, lahat tayo, tandaan po natin ito, likas sa atin ang gumawa ng kabutihan. Likas sa atin na mamutawi ang kabutihan na nagmumula sa Diyos araw-araw. Hindi ang kasalanan ang mamutawi sa atin. Kaya minsan, baliktad po ang buhay natin. Tanungin po natin ang ating mga sarili-sarili. Sa buong araw, ilang mabuti ang ginawa ko at ilang masama ang ginawa ko. Siguro po, sasabihin natin, mas madami pa ang masama. Mga minamahal na kapatid, tandaan po natin, natura sa ating sarili, likas sa ating mga sarili ang gumawa ng kabutihan. Kaya hindi na po natin dapat ibalik sa Diyos ang ating ginagawa. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Pero yung ating pagkakahinaan sa buhay, minsan nakakalimutan natin. Kaya hiyang-hiya yung publikano, hindi makatingin sa langit dahil alam niya, ang inaasahan sa kanya ng Panginoon, dapat mabuti. Pero parang nagkakasala siya, kaya hiyang-iha siya, hindi siya makaharap sa langit. Kaya anong sinabi niya? O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Mga minamahal na kapatid, nawa ito ang ating bukang bibig araw-araw. Sa ating panalangin, huwag po natin ito kalimutan. Ang mga katagang ito, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Binubuo, binibigyan ng kumpletong panalangin ang ganitong disposisyon sa buhay.
Kaya mga minamahal na kapatid, kung ganito ang ating panalangin, anong namumutawing karakter o ugali ng tao sa ganitong panalangin? Marunong magpakumbaba, marunong magpakababa. Kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Wala siyang magagawa kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Mga minamahal na kapatid, iyan ang pinapaunawa sa atin ngayon sa buhay panalangin, sa pagdulog po natin sa Poong Hesus Nazareno. Magkaroon po tayo ng kababaang loob, hindi lang sa loob ng dambanang ito, kundi sa ating paglabas, sa ating buhay pang-araw-araw, na mamutawi ang kababaang loob sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin mga minamahal na kapatid, ang kababaang loob ay hindi kabawasan ng pagkatao natin. Ang kababaang loob ay hindi kabawasan ng dignidad ng tao. Minsan po sa buhay natin, sasabihin po natin, panganay ako, mas matanda ako, makapangyarihan ako, may posisyon ako, kailangan silang lumapit sa akin, kailangan silang mauna, ayoko, dapat sila. No po, hindi tayo marunong minsan magpakumbaba at sasabihin pa natin, ako ang nagluto niyan, ako ang naglinis niyan, nagtumutulong ako sa kanya. Mga minamahal na kapatid, gusto po natin kalugdan ng Diyos. Lahat tayo gustong pagpalain ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos, minsan gumagalaw sa katahimikan ng paggawa ng kabutihan. Ang pagpapala ng Diyos, minsan gumagalaw ito sa atin sa katahimikan ng paggawa ng kabutihan. Hindi pinupunyagi tulad ng Pariseo sa ating ebanghelyo ngayon. Alam ng Diyos ang ginagawa nating kabutihan. Hindi na kailangan ipamalandakan, hasanlibutan. Mga minamahal na kapatid, nawa sa ating buhay paglalakbay na ito, sa araw-araw nating pagdulog sa ating Panginoon, sa buhay panalangin natin, sa ganitong kataga, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan, ay hindi nawa ito makalimutan. Hindi po ang Diyos umaasa sa atin ng mahabang panalangin, kundi sa maikling panalangin na tapat at totoo sa puso, doon bumubukas ang langit para sa atin. Kaya nga po, sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, ang dalangin ng magpapakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Ganoon makapangyarihan ang ating panalangin na may kababaang loob. Kaya mga minamahal na kapatid, sa ating buhay, sa ating paglalakbay, nasa atin ang buhay na pananampalataya, taglay ang panalangin o pananalangin natin sa Diyos. Nawa, dito tayo matuto, dito tayo paalalahanan na tayo ay maging mapagkumbaba, na marunong magpakumbaba. Dahil sa ating ebanghelyo ngayon, sa bandang dulo, anong sinabi ni Jesus? Ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sa mundo natin ngayon, ayaw natin mahuli. Lahat tayo'y nagtatakbuhan. Lahat tayo'y nagkukumpetisyon ng buhay. Mga minamahal na kapatid, kahit sa tahanan, ang tatay at nanay, minsan hindi marunong magpakumbaba sa isang tahanan. Muli, mga minamahal na kapatid, kung gusto natin pagpalain, bigyan po natin ng puwang at sa buhay natin ang pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay hindi kabawasan ng pagkatao natin. Ang ating pagpapakumbaba ay hindi kabawasan ng ating dignidad bilang tao. Bagkus, ito ang pamamaraan ng Diyos upang tayo'y lubos na pagpalain at lalong
pasaganain ng ating Panginoon. Kaya ito ang ibinibigay sa atin. Nawa, pakatapos ng pagdiriwang natin ngayon, ito ang baunin natin, ang marunong magpakumbaba at itong dalangin na ibinibigay ng publikano para sa atin. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Nawa, mga minamahal na kapatid, itong maikling panalangin, mamutawi sa atin araw-araw, mamutawi sa atin sa ating paglalakbay, at wag natin itong makalimutan. Doon dadaloy ang biyaya na nais nating pagpalain ang buhay nating paglalakbay kasama ang ating Pong Hesus Nazareno. Amen.